Kaya po mabinabal tayo po, narito na sa pinakamalagang yugto natin pong palagawain. Ito po ang pakikinig ng salita natin pinakamamalapang Isus. Kaya inayahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita na ating pinakamamalapang Isus na dadalhin po natin ang mga aral ang ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles. Palakpakan po natin ating pinakamamalapang Isus. Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother Paul. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Taas natin ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpala, mang banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na banayad sa pagkagalit, sagada sa kahabagan sa mga naunang mabungang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Well de Almeida, End Time Prophet, Lord God. Marami pong salamat sa paglagis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigit sa pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritong nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo bang lingkod sa aming pong nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabaga mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, mahal pa rin ikaw po maglagay, mga taga na dapat kong bigkasin, ikaw po aking nasahan, buksang pangunawa, kaisipan ng bawat pakikinig at patuloy kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved parents in the Lord at hindi po natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Honorable Evangelist Well de Almeida, the end time prophet of our loving God. Gayon din po ang ating beloved Arbustan Pastor, our beloved Mama Dear. Ako po'y nagpaabot ng paggalang, pagbati po sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, at sa lahat po ng ating viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin sa araw na ito, pakilagay sa monitor, pamagatan po natin God's good and certain plan. God's good and certain plan, sa Tagalog, ang mabuti at tiyak na plano ng Diyos. Basahin po natin ating mga verses, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. In the book of the prophet Jeremiah, chapter 29, verses 11 and 12. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall you call upon me, and you shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. God bless po, kindly sa Tagalog. Jeremias Kapitulo 29, ang talatay 11 hanggang 12. Sapagat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa iyong huling wakas. Dito po sa 12, at kayo nagsisitawag sa akin, at kayo magsisipanalangin sa akin, at aking didinggin kayo. Amen. Palakpakan po natin mga minamahal. Pamalakpak muna tayo ng sabay-sabay ng may pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ating tinatalakay, God's good and certain plan, ang mabuti at tiyak na plano ng Diyos. Bakit sinasabing mabuti at tiyak ang plano ng Diyos, mga minamahal? Dahil Diyos, kapag nagplano, mga minamahal, para sa kanyang mahal na mga anak, ay merong katiyakan. Pero ang tao, mga minamahal, magpaplano siya sa kanyang sarili. Hindi para sa Diyos, para sa kanyang sarili. Kaya walang katiyakan. Pero kapag ang Diyos ang nagplano, mga minamahal, may katiyakan ito. Dahil ito'y siya ikabubuti at hindi ikapapahamak ng mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Kaya sabi ng ating nabasa, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan tayo o kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas.
Sa huling wakas ng tao, mga minamahal, ayaw ng ating mahal na Panginoon, ng ating mabait na Diyos sa langit na ang huling wakas mo, ikaw ay nasa karamdaman, ikaw ay nasa kahirapan, mga minamahal, worst scenario, itapon ang kaluluwa mo sa impyerno. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, kaya tayo tinawag sa katotohanan ito, maganap ang kanyang pag-iisip, hindi yung ating pag-iisip. Maganap ang plano ng Diyos, hindi ang ating plano. Sabi ng ating nabasa, ito'y kapayapaan at hindi sa tinatawag na pagkapahama. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang kaisipan ng Diyos ay iba sa kaisipan ng tao. Magkaiba yon, mga minamahal. Hindi pwedeng sabihin ng tao, ang pag-iisip ko ay pag-iisip ng Diyos. Hindi pwede. Dahil mismo ang Diyos ang nagsasabi, mga minamahal, God's thoughts are higher than man's thoughts. Yung pag-iisip daw ng Diyos, mga minamahal, iba ito sa pag-iisip ng tao. Dahil ang tao ay mag-iisip para sa kanyang sarili, pero ang Diyos ay mag-iisip para sa taong nagmamahal sa Kanya. Basahin natin. Kindly po. The book of the prophet Isaiah chapter 55, verse 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Verse 3. Incline your ear and come unto me. Hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. The book of Psalm chapter 92, verse 5. O Lord, how great are thy works, and thy thoughts are very deep. Verse 6, a brutish man knoweth not, neither doth a fool understand this. Verse 4, for thou, Lord, hast made me glad through thy work. I will triumph in the works of thy hands. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 55, ang talatay 8 at 3. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sa 3, inyong ikiling ang inyong tainga at magsiparito kayo sa akin. Kayo'y magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. At ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan sa makatuwid bagay ng tunay na mga kaawaan ni David. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 92, ang talata po ay 5 at 6, balik sa 4. Kay dakila ng iyong mga gawa, O Panginoon, ang iyong mga pag-iisip ay totoong malalim. Ang taong hangal ay hindi nakakaalam, ni nauunawa man ito ng mangmang. 4, sapagkat ikaw, Panginoon, iyong pinasaya ako sa iyong gawa. Ako'y magtatagumpay sa mga gawa ng iyong mga kamay. Amen. God bless you. Palakpakan po muna natin uli, mga minamahal, na malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kinuha natin ang term na ito sa aking pag-iisip doon sa ating teksto na Jeremiah 29 verse 11. Kaya sinasabi, mga minamahal, na God's thoughts are higher than man's thoughts, o ang kaisipan ng Diyos ay iba sa kaisipan ng tao. Hindi pwedeng magkapareho, mga minamahal. Dahil kung ang Diyos ang mag-iisip, mga minamahal, ibibigay niya ang lahat sa tao para ang tao ay maligtas, maging maligaya, masaya, at hindi mapahama. Pero ang pag-iisip ng tao, pansamantalang kaligayahan, ang dulo naman ay tinatawag na kapahamakan. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, Isaiah 55 verse 8, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sa madalit salita, magkaiba ito, mga minamahal. Kung sasabihin ng tao, ang lakad kong ito ay para sa Panginoon, pero hindi ka naglingkod sa Diyos, o hindi ka naglilingkod sa Diyos, o sumasawata ka sa kalooban ng Diyos o sa utos ng Panginoon, lakad mo lang yan. Sinasabi lang ng labi mo na ang lakad mo ay para sa Panginoon, mga minamahal, pero yan ay sarili mong lakad. Hindi pag-iisip at hindi lakad
ng Panginoon. Simpleng halimbawa, mga minamahal, isang Kristiyanong tumataya sa loto at pagkatapos nakita siya ng kapwa niya Kristiyano, "O Brad, bakit ka tumatawa sa loto?" Ito naman para naman sa gawain ng Panginoon. Pag ako'y tumama, magbibigay ako sa gawain ng Panginoon. O pag-iisip ng tao yun, mga minamahal. Hindi yun pag-iisip ng Diyos. Ginamit lamang ng tao ang Diyos sa kanyang sariling kapakanan. Dahil sa banal na kasulatan, wala namang nakasulat, tumaya ka ng loto, magsugal ka para magbigay ka ng bahagi sa Panginoon o sa gawain ng Panginoon. Ang nasa banal na kasulatan, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Hindi mo kailangang tumaya sa loto, pagpapalaing ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Hindi mo kailangang sumugal, mga minamahal, dahil ang lugar, mga minamahal, na sugalan ay lugar yan ng mga taong sanlibutan. Ikaw na anak ng Diyos, sinasabi mo sa iyong sarili, dapat nasa lugar ka ng mga banal sa pananambahang nagpupuri ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Binigyan natin ito ng supporting verse, mga minamahal, na ang kaisipan ng Diyos ay iba sa kaisipan ng tao. Sabi ng ating supporting verse sa Psalms 92 rather, verse 5 up to 6, balik tayo sa verse 4, sabi ng langan, pero malalim ang plano ng Diyos, mga minamahal, sa inaakala mong matatanggap mo, higit pa dyan ang gustong ibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan ay ating napatunayan, mga minamahal. Tingnan nyo, noong 1970s, 1960s. Sabi ng ating nabasa, sapagkat ikaw, Panginoon, iyong ipinasya, iyong pinasaya ko sa iyong gawa. Sa gawa ng Diyos, pasasayahin ka niya. Magagalak ang iyong puso. Ako, masayang-masaya ako, mga minamahal. Ang ketong ko na halos 37 years na hindi na bumalik, mga minamahal, talagang sasaya ang puso ko. Maraming taong naghirap sa karamdaman, mayayamang naghirap sa karamdaman, mayaman, nasa wheelchair lang, nasa hospital lang, mga minamahal, naka-hospital arrest, nasa bahay lang nila, maliit lang ang kwarto, pero mayaman, walang saya ang kanilang buhay. Pero sabi ng ating nabasa, sapagkat ikaw, Panginoon, iyong pinasaya ako sa iyong gawa. Kaya ko, sasabihin ko sa aking sarili, masayang-masaya ko sa gawa ng Panginoon sa akin. Dahil nung hindi ko pa nakilala ang ating mahal na Panginoon, ang aking Diyos ay Diyos ng relihiyon na itinuro ng aking magulang, mga minamahal, lahat ng paraan para gumaling ang aking karamdaman, ketong ay ginawa ko na. Pero hindi ako naging masaya. Kamatayan ang tanging kapalit para hindi ko na maramdaman pa ang aking kalagayang walang patutunguhan. Pero nang makilala ko ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang kaisipan ng Diyos, ang siyang naganap sa aking buhay, sasabihin kong masayang-masaya ang aking buhay, naghihintay na lamang ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nakalagay naman pala sa banal na kasulatan. Uulitin natin ang sabi, sapagkat ikaw, Panginoon, iyong pinasaya ako sa iyong gawa, ako'y magtatagumpay sa gawa na nakaunawa sa kalooban ng Diyos. Pero yung mangmang daw, mga minamahal, yung taong mangmang, yung taong walang kaalaman sa espiritual, sabi na dala ng kapayapaan, hindi kapamakan. Kinuha natin din ang salitang ito doon sa ating teksto, 29 verse 11 ng Jeremiah, sinasabing, peace, not harm. Kindly. The Gospel, John chapter 14, verse 27. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. The book of Numbers chapter 6, verses 24, 25, and 26. The Lord bless thee and keep thee. Sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabay-sabay muna tayong pumalakpak. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang mabuti at tiyak na plano ng Diyos, sinasabing God's good and certain plan, mga minamahal. Kaiba ito sa kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan.
Kaya ang sabi, hindi gaya ng ibinibigay ng salibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulmihanan ng inyong puso ni matakot man. Sa makatuwid, mga minamahal, kaya pala sinabi dun sa praise, mga minamahal, kapayapaan at hindi kapamakan. Sa Jeremiah 29 verse 11, yung ating teksto, na ang ibinibigay ng Diyos, mga minamahal, ay kapayapaan at hindi kapamakan. Dahil sabi ng ating nabasa, mga minamahal, hindi ka dapat matakot. Hindi ka dapat magulmihanan. Dahil kung ikaw ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang isang bagay na malayo sa iyo ay ang tinatawag na pagkapahamak. Dahil ang ibinigay at iniwan sa iyo ng ating mahal na Panginoon ay walang iba kundi ang tinatawag na kapayapaan. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, libo ang mabubuwal sa iyong kanan at kaliwa, sa iyong harap at likod. Pero ikaw ay mananatiling nakatayo. Bakit? Dahil merong ibinigay sa iyong kapayapaan ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka mababalisa sa tinatawag na masamang balita. Nakalagay yan sa banal na kasulatan, dati na natin. Hanap mong pagpapala, mga minamahal, ay hindi mo makukuha yan sa sarili mong kamay, sa sarili mong pag-iisip. Ang sabi, Diyos ang magbibigay sa iyo niyan, kasama ang pag-iingat sa iyo. Kaya sa sanlibutan, mga minamahal, sinuwerte sila, pero walang pag-iingat. Kaya tignan nyo ngayon, mayayaman ang tao, mga minamahal, pero takbo rito, takbo roon. Kaguluhan dito, kaguluhan doon. Both side, parehong grupo, parehong hindi makatulog yan, mga minamahal. Hindi ba? Dahil wala silang kapayapaan, mga minamahal. Yung pagpapalang nasa kanila, pansamantala lamang, mga minamahal, pero isang araw, nakapris na, wala na silang pakikinabangan, nasa rehas na bakal pa. Samantala, mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, napalaya na tayo sa rehas ng kasalanan. Pinalaya tayo ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, tayo'y malaya na. Sabi ng banal na kasulatan, huwag mong gamitin ang iyong kalayaan upang ihandog muli ang iyong sarili sa kasalanan. Isipin mo na lamang ibinigay ng Diyos ay kapayapaan, hindi tinatawag na pagkapahamak. Ay ang sabi, pagpalain ka nawa ng Panginoon, ingatan ka, verse 25, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Nasa atin palagi ang liwanag ng Panginoon. Yung habag ng Diyos sa bawat umaga, sabi ng banal na kasulatan, ito'y bago ibinibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Sa bawat pagkukulang mo sa nakaraang araw, pagkakamali, kapag ikaw ay nagsisit na nalangin, lumuhod, umiyak sa ating mahal na Panginoon, kinakalimutan ng ating mahal na Panginoon. Ang kanyang muka'y sumisilang sa iyo, lumiliwanag sa iyo, ang habag ng Panginoon ay nasa iyo. Nakalagay sa banal na kasulatan, mga minamahal. Verse 6, ang sabi, ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabing peace, not harm. Kaya yung Jeremiah 29, verse 11, mga minamahal, palagi nating napapakinggan yan. Pero pag hinati-hati mo yan, mauunawaan mo ang mabuting pag-iisip ng mahal na Panginoon, mauunawaan mo, mga minamahal, na ang ibinibigay sa iyo ng mahal na Panginoon ay tinatawag na kapayapaan, hindi kapamakan. At kalakip nito, meron pang tinatawag na endurance and hope. Endurance and hope, ang ibig sabihin, pagtitiis at pag-asa. Kindly. We have hope. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, ang talatay 2 hanggang 4. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Titiis at pag-asa. Kailangang maghintay at manatiling tapat, mga minamahal, sapagkat ang pangako ng Diyos ay may katuparan sa tinatawag na takdang panahon. Hindi tayo nagmamadali, mga minamahal. Kailangan natin ng pagtitiis at tinatawag na pag-asa. Hindi pwedeng maunang pag-asa, wala ka namang pagtitiis, umaasa ka, hindi ka nagtiis, wala kang makakamtan. Mababaliwala ang sinasabing mabuti at tiyak na plano ng Diyos sa iyo. Kaya nga, naunang pagtitiis at pagkatapos nito, meron kang tinatawag na pag-asa. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, mga kapatid,
Ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nahulog sa sari-saring tukso. Ibig sabihin, ito yung mga trials na nasa sanlibutan, mga minamahal. Na kinakailangan natin, mga minamahal, hindi sang-ayunan, bagkos i-cash out, hindi cash in, mga minamahal. Kaya hindi natin pwedeng ikatwiran kasi maraming tukso. Ay talaga maraming tukso, nakalagay nga diverse temptation. Pag sinabing diverse, marami yan. Nasa sanlibutan yan, mga minamahal. Tayo ngayon ay nabubuhay pa sa makasalanang sanlibutan. Ang ibig sabihin, bahagi ito. Pagpigil ka, sabi ng banal na kasulatan, dahil ang ating daw kaaway, mga minamahal, ay kagaya ng leyong umaatungal at naghahanap ng kanyang masisila. Kaya ang sabi, ang kailangan natin ay pagtitiis at pag-asa. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, mga kapatid, ariin niyong buong kagalakan kung kayo'y nahulog sa sari-saring tukso, yamang lalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito pala yung pagsubok sa pananampalataya. Hindi natin pwedeng sisihin ng marami, kasi marami kasing pagsubok eh. Hindi. Sabi ng ating nabasa, unawain mo, mga minamahal. Ito ay testing. To test your faith, sabi ng ating nabasa, testingin ang iyong pananampalataya. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sa 4, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Yun ang tanging solusyon, mga minamahal. Habang umiiwas ka sa maraming temptation, sa maraming pagsubok, sa maraming tukso, mga minamahal, palitan mo ito ng sakdal na gawa sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kalakip ang iyong pagtitiis. Naintindihan natin. Kahit marami pang nabalitang tumama sa loto, ay huwag kang pumila dyan. Hindi yan para sa'yo. Ang loto, hindi para sa Kristiyano, mga minamahal. Loto, para sa sanlibutan, ang sa Kristiyano, langit. Magkaiba yun, mga minamahal. Kaya mamili ka, ano gusto mo? Sa loto ka, LD nagsimula yun. O sa langit, yun ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, iyong pabayaan ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ayun palang resulta, mga minamahal. Kaya ang mabutit tiyak na plano ng Diyos ay may pagtitiis at pag-asa, mga minamahal, para matapos mong gawa ng sakdal na gawa, ang sabi, magiging ganap ka at ikaw ay walang kakulangan. Perpekto ka sa harap ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. And finally, mga minamahal, sinasabing ang mabuti at tiyak na plano ng Diyos, ang Diyos ang may hawak ng lahat. Sinasabing God is in control. Pag sinabing God is in control, ang ibig sabihin yan, Diyos ang may hawak ng lahat. Kaya kung pinabayaan mong ikaw ay hawakan ng ating mahal na Panginoon, God is in control sa buhay mo, mga minamahal. Kokontrolin ng mahal na Panginoon ang buhay mo, ang Diyos ang gagawa ng tamang pag-iisip, ang mabait na Diyos ang tamang gagawa ng plano sa buhay mo, yan ay tiyak. Yan ang kabuuan ng Jeremiah 29 verse 11. Last verse, kanli po, maghanda ating manugtog, mga magpaawit. The book of Proverbs, chapter 16, verse 9. A man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. Verse 7. When a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Kawikaan Kapitulo 16, versikulo 9, balik sa 7. Ang puso ng tao'y kumakatha sa kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Pagka ang mga lakad ng tao ay nakapapalugod sa Panginoon, kanyang tinitiwasay sa kanya pati ng kanyang mga kaaway. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Last verse na. Last verse na po, malakpak tayo ng may galak at pasasalamat. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God is in control. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay may hawak ng lahat. Kaya pag pinabayaan mo ang Diyos ang kumontrol sa'yo, pinabayaan mong mahal na Panginoon ang humawak sa'yo, mga minamahal,
ang Jeremiah 29 verse 11, yan ay para sa iyo. Ang pag-iisip ng Panginoon, mga minamahal, hindi pagkapahamak, bagko sinasabing ito'y kapayapaan sa huling sandali ng iyong buhay. Sabi ng ating nabasa verse 9, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ayun ang tama, mga minamahal. Ang tao kasi marami siyang kata sa kanyang isip. Pag sinundan niya yung kanyang kata, mga minamahal, darating ayaw natin sa gusto, mga minamahal, walang magagawa sa iyo. Dahil yan ay kaaway, ang sabi mga minamahal, gagawing payapayan sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Hindi makakipekto sa iyo. Magkakaroon ng pandemic kung ano-anong karamdaman, mga minamahal, para lamang tao sa sanlibutan yan, para lang sa tao sa sanlibutan. Yan ay kaaway, ang sabi, ang lakad mo ay nakalulugod sa Panginoon, gagawing payapa sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Sinasabing God is in control. Ang kabuuan ng Jeremiah 29 verse 11, sinasabing ang mabuti at tiyak na plano ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo at tumawid sa ating mahal na Panginoon. Kung meron kayong dalang mga baguhan, nasa loob ng ating banal na chapel, nasa labas, sa ating left and right wings, mga nasa garahe, dalhin nyo sila sa harapan upang sila ay ating maipanalangin. Habang tayo maawin, ating beloved co-preacher, Brother Job.